Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Buhay nga naman! Ilang OFW sa Saudi Arabia tambay! Imbis na magpadala ng pera, pamilya dito sa Pinas ang bumubuhay sa kanila. Alamin sa Kilos Pronto! Marami ho talaga mga OFW sa Saudi, umaalis ho. Ito ho sila para makapagtrabaho, tinitiis ho yung mga lungkot, anumang hirap. Pero ano hong sitwasyon kapag yun hong mahal sa buhay na OFW na umalis ng bansa para kumita? Dapat. Ang sumusuporta ho yung pamilya nila sa Pilipinas. Yan hong story nito. Panoorin. Sa Kilos Pronto Headquarters, dagsa mga nagrereklamo. Ang reklamo ng asawa ng mga overseas Philippine worker na nasa Saudi Arabia ang unang tinutukan ng bitag. Isang kumpanya lang bang pinagtatrabaho nila? Opo. Bali yung agency pong in-applyan po ng asawa namin lahat, iisa lang. Pero nung nag-file na po kami ng reklamo sa POA, magkakaiba na po kaming agency. Yung nagkabistuhan na po, nag-text sa amin yung asawa namin na wala naman trabaho pagdating nila doon. Alright. Nag-shutdown na po yung kumpanya. Tambay lamang daw ang kanilang asawa sa Saudi Arabia. Sa halip na sila ang magpadala ng pera para sa kanilang pamilya, kabaligtaran ang nangyari. Lumalabas na parang iba-ibang agency, iba-ibang napunta sila sa iba-iba, pero isang agency lang pinanggalingan. Pero yung agency nag-broker lang. Ano na naging problema sa kumpanya? Walang sahod. Shutdown na po kasi, Shutdown na kasi. Wala silang alawan. So anong status nila ngayon? Wala pong trabaho to. Anong Wala silang makain. Para malaman ang tunay na kwento, Kilos Pronto, tinawagan ng bitag ang mga biktima sa Saudi Arabia. Nandito ako ngayon sa Bitag para humingi kami ng tulong. Ngayon gusto naming malaman yung mga kalagayan niyo dyan. Dali, hirap na kami dito, no? Nagpitiis na lang kung ano yung kayang pagtasyahin sa mga perang pinapadala ng mga pamilya natin. Agad ding nag-imbestiga ang bitag. Sino bang nagbo-broker sa inyo dyan ngayon? Sino bang representante ng agency na kumuha sa inyo? Yung agency po namin dyan sa Pilipinas, mga Pilipino po. Alam ba ng agency niyo sa Pilipinas ang sitwasyon niyo dyan ngayon? Opo, kaso hindi naman po sila nagbibigay ng pansin namin. May kumokontak ba sa inyo ng agency dyan, ng agency sa Manila kung tinatanong kalagayan niyo? Kasi ahambalusin ko yung agency na walang pakialam sa inyo. Yung kumuha sa inyo rito, sila ang broker ninyo rito eh. Yung totoong agency po namin, wala po ni isang kumakapunod sa akin. Yung ginamit lang po nilang agency na isang kontrata po yata, hindi po alam kung peke o yun na lang po namin makawitaan. Matapos mag-imbestiga, Kilos Pronto ang nakipag-ugnayan ng KP team sa Philippine Overseas Employment Administration o POEA. Sa tanggapan ni Attorney Rose Marie Duques, susulat kami sa ahensya directing them na i-repatriate itong taong ito at mag-provide din ng ticket. So in this particular case, Saudi Arabia po ito, kailangan ng exit visa. So binibigyan namin sila ng 15 days to coordinate with the employer for the issuance of the exit visa, and then after that, dapat magpadala sila ng ticket. ayon sa record ng POEA, ang mga ahensyang nasa likod ng pagpapaalis sa mga biktimang OFW ay Bailey Corporation at VC Barreto Corporation. Sa VC Barreto Corporation sa May Ermita, Maynila, wala na sa kanilang opisina. Saan yung BC Barreto? Close, totally closed na. Samantala, ang Bailey's Corporation sa Bel Air Apartment, Ross Boulevard, aminado sila sa kanilang pagkukulang. Tinutukan ng KP team ang kaso ng mga OFW na tambay sa Saudi Arabia. So wala po silang trabaho talaga as of the moment.
at sinabi rin nila na wala ng pagkain. So we requested the agency sana ay makapag-provide ng allowance for the food ng ating mga OFWs. Doon po sa LC1 Power, nagbigay po sila ng assurance na yung kanilang worker ay makakauwi until Friday. Biyernes, alas 8 ng gabi, mula sa Kilos Pronto Headquarters, tumulak ang KP team patungong airport kasama ang mga asawa ng OFW. So, kumpleto na. Dahil kilos pronto silang nakauwi, personal na nagpasalamat ang mga biktimang OFW. Salamat po! Salamat! Masaya ako. Salamat po! Pauwi na po kami. Sarap ng feeling, no? Kapag, Oo, pero ako napansin mo rin kanina, Lex, yung mukha ng Arabo doon Paskil dun sa nakapaskil ano, doon. sa wall. Gusto kong tanungin sana kung pinatanong ko, naliligo ba yun? Oo. Kanino mo naman. tatanungin Hindi, yan? pang ano siguro nila yon, pang camp on nila yon, na sasabihin na legit yung kanilang agency. Kita mo naman ang ginawa doon sa mga pobreng OFW natin. Mabuti ka mo nakauwi. Oo nga. Nako.